Hi mga kapatid! Welcome to my vlog! So ngayon, isi-share ko sa inyo kung ano nga ba ang buhay ko bilang isang nakapag-asawa ng apam. So tara, restart na! This is my life having American husband. Kasi akala kasi nila minsan, bilang isa nakapag-asawa ng apam, akala nila maganda na ang buhay mo. Nagbubuhay pa rin siya sa kana. Pero in the truth, hindi naman mga kapatid. Tignan nyo naman ako, diba? Naglilinis din talaga ako ng bahay. This is my daily routine. Well, siguro naman sasabihin nyo sa akin na bakit wala kang katulong? Well, meron po kaming katulong na naglilinis ng bahay, but pinapapunta lang talaga namin ni hubby yun once a week. Ayoko naman na lagi ako nakaasa sa katulong. Mahirap din. Alam niyo naman, tayo mga babae, kailangan din natin ng exercise sa katawan. At ito naman talaga dapat natin gawin, ang asikasuhin at alagaan ating mga asawa. At isa pa, ang aking asawa talaga ay ayaw ng maraming tao sa bahay. Gusto niya, kapag may katulong kami, stay out. Ayaw niya nang stay in. Kaya, this is the way I'm doing every day. Naglilinis. Kasi alam niyo naman, di ba, hindi naman porket may asawa ka ng apam, kailangan magbuhay reyna ka na. Iasa mo na sa lahat. Hindi naman sa hindi ko kaya magpasahod ng katulong at hindi namin kaya magpasahod ng katulong. It's just because ito naman talaga ang dapat natin gawin bilang isang babae. Marunong din tayong gumawa ng gawaing bahay. At isa ito sa mga pinaka nagustuhan ng aking asawa. Yung marunong akong gumawa sa gawaing bahay. At saka alam ng asawa ko na ayaw ko talaga yung kitchen na laging may hugasin. Gusto ko yung kitchen malinis. Kasi alam niyo naman, di ba? Kapag makikita mong malinis yung kitchen mo, fresh ang utak mo. Kapag nakikita mong magulo ang kitchen mo, feeling mo ang dami mong problema. Tama ba mga kapatid? At parang lalong hindi nasusolve ang problema mo kapag nakikita mo na magulo ang kitchen mo. At isa paano, iniiwasan din natin yung mga ipis. Yan, mga tae ng ipis at mga daga na pupunta dyan. Kaya mahalaga na malinis ang kitchen natin. After nga pala natin maglinis ang kitchen, ito na nga pala ang team Colette nyo. Mag-aayos na tayo paglinis naman ngayon dito sa kwarto. Dahil ayaw din ng asawa ko na ang room namin ay messy. Ayaw na magulo. Alam nyo, ang mga foreigner, karamihan sa kanila, ang gusto nila sa bahay ay maayos. Ayaw nila lang magulo. Sabi ko sa totoo lang may pagka-stricto yan. Stricto siya pagdating sa bahay. Maligalig ang asawa ko, ayaw din niya ng maingay. Kaya nga pag nandito yung mga family ko, pag nandito sila, hindi kami basta-basta nag-iingay. Doon kami sa kabilang pwesto, sa kabilang kwarto. Doon kami nagchichismisan. Kasi ayaw ng asawa ko na maingay, madumi, magulong bahay. Dahil nga siguro, ganyan talaga siguro sila bilang isang foreigner na gusto nila lagi malinis ang kanilang bahay at ang kwarto especially. Pero in fairness, di ba, maganda rin naman kasi talaga na ang bahay ay malinis kaysa magulo. Mas nakakapag-isip ka pa na maayos, at madali mo ring masolve ang problema mo. Kasi nga sabi ko nga sa inyo, di ba, kanina, na kapag malinis ang bahay mo, mas madali kang makapag-isip ng maayos. At kapag may problema ka, mas madali mo masolve. Kasi kapag magulo, parang ang laki-laki rin ang problema mo, di ba? Tama mga kapatid. So, ito lang naman ang aking ginagawa, everyday routine. After natin maglinis sa kwarto, magwalis, dito naman tayo ngayon sa CR. Nagpalit nga pala ako ng t-shirt kasi sobrang init. Mas presko kapag nakasando tayo. Actually, dito nga pala sa CR, hindi pwede laging basa. Hindi pwedeng wet ang floor namin sa CR. Kailangan yan tuyo at dry. Kasi alam niyo naman ang asawa ko, maedad na. Kailangan ko lagi dyan sa CR ay dry. Kasi inaalagaan ko din si hubby ko na madulas siya. Yan ang pinaka-iiwasan ko dito sa CR namin. After naman natin maglinis sa CR, dito naman tayo ngayon sa kitchen. Tignan nyo naman, di ba? Mukhang ang linis-linis ng bahay namin. Pero tignan nyo, ang dami ding mga buhangin, ang dami ding kalat dun sa floor. Pero alam niyo mga kapatid, sa pagdilinis ko ng bahay, I feel good. Mas gusto ko talaga na ako naglilinis ng house din kasi para alam mo kung ano yung mga dapat mo linisan at ano yung mga bagay-bagay na gusto mong linisan. Kasi alam niyo naman mga kapatid, kahit may katulong kami dito, pupunta dito once a week na naglilinis, hindi ako mahilig magutos. Ayaw kasi talaga nag-uutos. Hindi ako sanay. Kasi alam niyo naman kasi ako mga kapatid, lumaki akong walang katulong. Kaya hanggat maaari kapag may katulong sa bahay, ayaw kong magutos. Si Habi mahilig magutos, hindi ako. Kasi si Habi mo sisa.
Alam niyo naman yan si hubby ko kapag ang bahay. Gusto niya kasi talaga lagi malinis. At ang asawa ko talaga, sabi ko sa inyo, kung saan mo kinuha yung isang bagay, ibabalik mo din. Kumbaga yung charger niya, kung saan mo nakita yung charger niya, kung saan nakalagay, kapag kinuha mo, dapat ibalik mo din. Kumbaga yung gitara niya, kung saan mo nakita nakalagay, kapag nilipat mo, ibalik mo din. Ganun yung si hubby ko. Ganyan sabi ko maligalig pagdating sa bahay. Pero alam nyo, yung asawa ko, kilala ko na yung asawa ko mula ulo hanggang paa. Kasi kapag asawa mo na yan, kilala mo na, alam mo na kung mga gusto niya, alam mo na kung yung mga ayaw niya. Pero ito yung mga gusto ko sa mga foreigner. Yung pagiging masinop nila sa bahay, pagiging malinis nila sa bahay. And actually sila, may pagkakaiba talagang ugali nila pagdating sa atin. May malaking pagkakaiba talaga sa kanila. Pero isa sa mga bagay-bagay na gustuhan ko sa asawa ko is pagiging responsable niya. Hindi siya kagaya ng ibang lalaki na irresponsable. Alam niya, kung ano yung mga obligasyon niya sa asawa niya. At doon ako talaga na in love sa pagiging mapagmahal ng asawa ko, pagiging maalaga niya sa akin, pagiging isang responsableng asawa, at pagiging isang, lahat na nasa kanya na, yung pag-uugali na meron ang asawa ko, nasa kanya na. Kumbaga total package niya. Ginagampanan ni hubby ko yung pagiging nanay, pagiging ate, kuya, kapatid, tatay, at anak. Pero syempre, alam ko naman na marami talaga nagbabasya. Marami akong bashers na hinuhusgahan ako, sasabihin akong gold digger, pera lang ang gusto mo. Pero hindi ba nila naiisip na deserve natin mag-asawa na lalaking kayang bumuhay ng pamilya? Kasi mahirap naman kasi na mag-aasawa tayo na basta-basta na lang, tapos yung lalaki batukan walang trabaho at hindi naman kayang bumuhay ng pamilya. Kaya di bali lang sabihin nyo ako makakompera, gold digger o whatever. At least alam ko sa sarili ko kung ano ako at sino ako. At syempre, karapatan ko mag-asawa na lalaking kayang bumuhay ng pamilya. Dahil ayoko mag-asawa na bibigay sa akin ng sakit ng ulo at ako pa ang bubuhay sa kanya. Kaya bahala kayo dyan, ibas nyo kung gusto nyo. Basta alam ko sa sarili ko, wala ako nakapakan tao. Ito nga pala mga kapatid, no, speaking, tapos na tayong magwalis. Ito nga pala ang aking asawa. Ito na, ang asawa ko nga pala ay mahilig talaga yan magluto. Isa pa yan sa mga nagustuhan ko sa kanya. Mahilig siyang magluto. Habang ako ay magmamap sa floor, siya naman ay nagluluto na ng kanyang breakfast. Kasi si Abby talaga, pag alam niya talagang busy ako, pag alam niya naglilinis ako, siya na nagluluto ng kanyang breakfast. Madali naman kasing lutuin yung pagkain ni Abby. At marunong din naman siyang tumulong dito sa bahay. Pero si Abby naman kasi kapag nagluluto yan, alam niyo naman, makalat yan si Abby kapag nagluluto. Kaya after niya magluto, hugasan natin yung mga kalat niya dun sa kitchen. Habang tayo ay nagmamap. Ang ginagawa nga pala ni Habi kapag ako ay busy sa paglilinis, nasa balkon lang pala yan si Habi. Kasi si Habi, alam niyo naman, nag-word din naman yan kasi sa online si Habi. Yun na kanyang ginagawa, nasa balkon lang, palaro-laro ng golf, palaro-laro ng gitara. Ganyan lang si Habi ko. Hinihintay niya ako na matapos na maglinis bago kami lalabas. Pero in fairness, ang dami na natin natapos, char, nagumap pa lang pala tayo ng floor. Pero ito na ang buhay natin bilang isang nakapag-asawa ng APAM na ang akala nyo, porque nakapag-asawa ng APAM, ay buhay reyna na. Alam nyo ako, hindi ako gaya ng ibang nakapag-asawa ng APAM dyan na nagbubuhay reyna dahil hindi ako tamad na tao. Kung papayagan lang ako ni Abby na magtrabaho, magtatrabaho ako kasi nga graduate ako ng caregiver. Kailangan kong magkaroon ng experience. Gusto ko nga sana magtrabaho sa ospital para magkaroon ako ng experience Pero ayaw lang kasi talaga akong payagan ni Abby na magtrabaho. Kung alam nila mga kapatid. Ilang beses ko nang sinabi sa kanya na gusto kong magtrabaho sa ospital pero ayaw niya. Lagi niyang sinasabi ko magkano sasahurin mo dun sa pagtatrabahoan, mabibigay ko na lang sa'yo. Kaya nga ako nag-asawa, honey, para may kasama ako dito sa bahay at katuwang sa buhay. Yun na lagi niyang sinasabi sa akin. Kaya naawa naman ako kasi alam niyo naman, ang asawa ko may edad na. Hindi naman yan kasi bata. Tama naman kasi siya, di ba? Na kaya siya nag-asawa para meron siyang katuwang sa buhay, mag-aalaga sa kanya. Kasi sabi may edad na din talaga siya. Depende na lang siguro mga kapatid kapag nasa US na kami ni Habi, kailangan ko talagang magtrabaho. Kasi alam naman natin, sa Amerika ay mahal ang cost of living. Pero ito na mga kapatid, malapit na tayong matapos mag-mop ng floor. Nakakapagod pero kailangan din natin ng exercise sa katawan para maging healthy ang buhay. Well, natapos na tayo maglinis pero hindi pa to tapos. Marami pa tayong gagawin. Pero I will share you
Itong natapos ko, na nalinisan. First step. Ito na nga, linis na natin. Actually, yung floor talaga ang pinaka number 1 na kailangan ko na lagi malinis. Kasi hindi pwedeng wet ang floor namin. Dahil alam niyo man, ang asawa ko may edad na. Kailangan niya yan dry at laging mayroon siyang ganyan. 'Di ba? Basahan. Kasi for safety of my husband na din. So ito na nga ang aming room. Ayan, tapos na siya. Actually ito na. Simple lang ang room namin ni Habi. Ayan, ganyan. Para door natin. So, ayan. Diba? Ganyan lang ang room namin ni Habi. As you can see. And here's the kitchen na. Ayos na yung kitchen natin. Kahit papano sobrang linis na siya. Sobrang linis. Malinis na siya. Ayan. So, ayan yung mga kaldero natin. Nagluto kasi ako ng pinakbet na ampalaya and kanina tinola. Ayun, ito na. So, actually, ito yung fruits ni Abby. Ito yung sinasabi naming fruits tank. Fruits table namin. Hindi nawawalan si Abby ng fruits dito. Meron siyang mango, meron siyang banana, pero nilagay ko na sa ref. Kasi madaling masira kapag hindi nakalagay sa ref. Kaya, ayan. Hindi pwedeng walang si Abby dyan lagi. Fruits. Lagi ako sa kanya, nag-grocery ng fruits niya. So, yan. Malinis na siya, no? And ito na ang ating sala. Ayan yung sala natin. Yan yung upuan ni Habi. Lagi siyang may lazy boy. Siguro tataka kayo bakit lagi siyang may dito. Meron siyang towel. Kasi every time nanonood siya o kumakain, kailangan may towel siya. Hindi pwedeng wala ang towel. Naglalagay talaga ako ng towel dyan. Pamunas ni Habi kapag, alam niyo naman pag kumakain, misa ng kamay, may pamunas siya. So, di ba? Ayan na ang ating sala. Simple lang ang sala namin ni Habi. Oh, di ba? Ayan, ganyan. May mga pictures, and mga displays. Ayan, no. And ito na nga ang ating, di ba? So, actually, alam niyo guys, naglalagay ako ng halaman dito sa namin. Halaman dito sa bahay. Ay, inaanay na pala to. Ngayon ko lang napansin, inaanay na din pala tong namin. Kailangan ng palitan. So ito, mahilig ako maglagay ng flower sa loob ng bahay. Ewan ko ba, basta gusto ko. Halaman pala, ayan. Ayun yung CR natin. So itong room na to mga kapatid is for the guest room. Pero ito na yung aking room dresser. Ito na yung, ayan, magtutupi tayo. Hindi pa tayo tapos, sabi ko sa inyo. Ayan, tapos na. Ayan, ganyan lang naman. Diba? Hindi pa ayos yung natin doon, ayan yung dresser ko. Pero tignan nyo ilagay ng damit ko, Bibili tayo ng bagong aparador para dyan. Yan. Ganyan lang naman. So, tapos na, Pero hindi pa yan tapos. Marami pa tayong gagawin. Tara, magtupi tayo ng damit. Idagdag ko na din pala. Baka tinatanong niyo sa akin kung anong ginagawa ni Habi ko. Ayan, ganyan lang siya dito sa balcony. Nagkipag-chismisan siya sa mga kaibigan niya habang hinihintay niyang matapos akong maglinis sa bahay. And let's continue cleaning. Hindi pala, natapos na tayo maglinis. Dito naman tayo ngayon sa pagtutupi ng mga labahan. Kailangan ko tong matupi dahil magdalaban naman tayo ng bagong damit. Mahirap na ako laba tayo ng laba, tapos hindi tayo nagtutupi, matatabakan tayo ng mga tupihin. Idagdag ko na rin pala mga kapatid, hindi na pala ako naglinis sa yard namin. Paano naman kasi umulan, malakas ang ulan dito. Maganda din naman na umulan kasi lagi na lang mainit ang panahon. Ang daming high blood tsaka nakakainit din talaga ng ulo. 'Di ba mga kapatid? Pero alam niyo mga kapatid, sa paglilinis ng bahay, isa rin ito sa mga stress reliever ko. Pero sa totoo lang mga kapatid, stress din kasi talaga ako ngayon . Abangan niyo na lang yung next vlog ko dito sa YouTube channel ko kung bakit nga ba ako nai-stress nitong week na to o nakaraan pa. Sumasakit ang ulo ko talaga. Hindi naman ako na-stress sa asawa ko, kundi na-i-stress ako sa paupaan kong bahay. I will share it to you guys soon. Ibalagay ko sa vlog ko. Kasi alam niyo, minsan hindi naman kasi ganun kadali magpaupa ng bahay. Lalo na kung mga renter na nabibigyan ng sakit sa ulo sa'yo at nabibigyan ng mga napakalaking bill na iiwan sa'yo. Kaya hindi rin ganun kadali magpaupa ng bahay, mga kapatid. Risky din. Minsan nga, basta
Ibablog ko na lang sa inyo soon kung bakit nga ba ako nai-stress dun sa paupahan kong bahay. Yun ang pupuntahan namin mamaya ni Habi after ko maglinis ng bahay. Patapos na rin naman kasi tayong magtupi ng mga damit. Ito na lang ang aking gagawin. Magtutupi na lang. Pero kahit pa paano, maganda rin naman ang pakaramdam ko dahil nagkaroon ako ng exercise sa katawan. Kailangan din kasi natin pagpawisan. Kailangan natin ng exercise. Kasi alam niyo mga kapatid, kung wala kang exercise sa katawan at inaasa mo na lang lagi sa katulong, ay walang mangyayari sa'yo kundi sakit ang makukuha mo. Kaya ikaw, kahit may pera ka, kung kaya mo naman maglinis ng bahay, hindi ka man nagtatrabaho, hindi ka man nag-o-office, so go! Gawin mo yung exercise, yung paglilinis ng bahay kasi nakakatulong din sa yan. Ang ganda kaysa pakaramdam lalo kapag nakita mo yung bahay na nililinisan mo tapos malinis. At ikaw mismo naglinis. Diba? Yung asawa ko minsan pa nakikita niya yung bahay na malinis. So, ang tuwa yan sa akin. Lagi lang niya akong minamahal. Dahil alam ni Habi na ako ay hindi tamad na tao. Gusto ko talaga, lagi ako may ginagawa. Kaya ito ang buhay ko bilang isang babae na kapag asawa ng apam na akala ng iba, porket asawa mo ay apam, ay buhay reyna ka na. Hindi naman lahat na kapag asawa ng apam ay buhay reyna na. Gaya ko, ito, nag-work pa ako, naglinis pa ako ng bahay. At isa pa, hindi naman kasi ako sosyaleran tao na nakikipag-sosyalan sa labas-labas. Taong bahay lang kasi talaga ako. Most of the time kapag lumalabas ako, si Habi lang naman ang kasama ko pag lumalabas. Hindi ko na rin kasi yan basta-basta iniiwan. Kasi alam niyo naman na may edad ng asawa ko. Lagi niyang sinasabi na masaya daw siya pag ako lagi niyang kasama. Gawin din naman ako masaya ako kapag sabi ko lagi kong kasama. Kasi para sa akin, kapag nag-asawa ka na, dapat lang talaga ang priority mo ay ang asawa mo na. Hindi na mga kaibigan. Dapat ang first priority mo ay inyong pamilya. Hindi ang barkada kasi most of the time, sa totoo lang, pamilya mo lang din naman kasi talaga mahihingan mo ng tulong kapag nangangailangan ka. Hindi ko naman nilalahat, pero according to my experience lang, may mga barkada pa naman din na puro palibre, tapos ang ginagawa, utangan ka tapos di ka nababayaran. Akala nila, tinatay mo yung pera, pero hindi na rin ang pinaghihirapan mo lang din naman, char. Pero in fairness, ito na, tapos na tayo maglinis ng bahay. So ito na, tara na, magpahinga na tayo at tayo magmerienda na. Dalamis ko na rin ang aking asawa. So, tapos na tayo mga kapatid. This is my life to have American husband. Diba? So, after nito, merienda na tayo at gusto doon ni Habi ng mangga. Subukan natin. So, you like it? Nice, right? Is that from the Philippines? Yeah, made from Philippines. So, yun lang aking masishare ngayong araw. Hindi tayo buhay prinsesa porket may asawa ka ng apam. Kita nyo naman, di ba? Isa pa to. So, ito lang aking masishare. Thank you for watching mga kapatid! Don't forget to subscribe to my YouTube channel! Bye-bye!